Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po inyong lingkod, Fenny Codemus, para sa ating Balitang Halian. Tingnan natin ang ating kakalsadahan. Ayan, ang Balintawak Toll Plaza po ngayon ay medyo okay naman, no, di ba? Ang Mapulang Lupa pa southbound ay medyo nagkukumpulan na, di ba? Yan. Samantalang sa San Fernando Bukawi Toll Plaza, medyo ang Bukawi ay medyo marami din ang dumadaan southbound and northbound, pero hindi naman nagta-traffic passable naman. Sa May Kawayan, medyo okay pa, di ba? Pero sa Mindanao Toll Plaza, ayan, medyo may traffic. Siguro sa napagbabayad lang yan. San Fernando, mangilan-ilan pa rin ang tumatakbo dyan, pero medyo meron na. Di katulad pagka tayo na dito sa umaga, di ba? Ayan ang kabuuan ng ating mga kakalsadahan. Sa ulo naman ng ating mga balita, Kibuloy pinaaresto na ng Kamara. Suspension ng face-to-face classes sa matinding init, okay naman sa DepEd. DOH, mga ospital handa sa El Nino. Kibuloy binigyan ng last chance ng Senado. Transgender ginulpi ng 2 kainuman tepok. 238 milyong pesos kosh na diskubre sa 12 balikbayan boxes. 3.4 milyong shabu samsam sa bypass sa Las Piñas. Rider na nag-counterflow sa Sky, patay! Sa kabuuan ng ating mga balita, okay, at yan. Dahil sa patuloy na pang-iisnab ng pag-iisnab sa mga pandinig, pinatawanan nitong Martes ng contempt ng panel ng Kamara si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Kaugnay ng investigasyon sa paglabag sa legislative franchises ng Sunshine Media Network International. Kasunod ito ng mosyon ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel na naikontempt na si Kibuloy dahil sa pambabaliwala at kawalan ng respeto sa isinasagawang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Ayon naman kay Committee Chair Parañaque City 2nd District Rep. Ghost Tambunting, si Kibuloy ay inimbitahan ng committee simula pa noong December 2023, kaugnay ng pandinig sa paglabag sa prangkisa ng Suwara Sog Media Corporation na nag-ooperate sa SMNI. Gayunman, bago dinggin ang mosyon ni Pimentel, ay iginit naman ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na pakinggan muna ang paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kibuloy, kung bakit hindi dumadalo sa pandinig ang naturang pastor. Ikinatwira naman ni Topacio na nangangamba si Kibuloy na magalabag
o malabag ang kanyang karapatan kung dadalo sa pagdinig at bukod dito, hindi umano siya ang nakakaalam ng mga katanungan hinggil sa SMNI. So, hindi niya alam ang SMNI ownership, kaya't hindi niya ito masasagot. Dahil dito, kinumpirma naman ni Topacio na makipagkita siya kay Kibuloy ngayong Miyerkules, March 13. Ngayon po yun, ha? At inirekomenda ni Quezon City 2nd District Representative David Suarez na samahan nito ang House Sergeant at Arms para arestuhin at dalhin sa kamara si Kibuloy para ikulong sa detention facility. Gayunpaman, tumanggi si Topacio na sa pagsasabing kailangan muna niyang abisuhan ang kanyang kliyente. Nagtanong din si Suarez kung nasaan si Kibuloy dahil may mga balita na mangibang bansa daw ito. Sinabi rin ni Topacio na nasa Pilipinas ang pastor at mayroon silang nakatakdang pagpupulong ngayong Miyerkules. Tinalakay ng komite ang panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International dahil sa umano'y mga paglabag nito. Una nang sinuspindi ng National Telecommunications Communication ng 60 days ang operasyon ng SMNI dahil umano sa fake news at red tagging. Samantalang nilinaw kahapon ng isang opisyal ng Department of Education o DepEd na pinahihintulutan nila ang suspensyon ng face-to-face classes sa mga lokalidad kung nakakaranas ang mga ito ng matinding init dulot ng El Nino phenomenon. Ayon kay DepEd Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Bringas, noong nakarang taon ay nagkaroon na rin ng ganitong pangyayari at naglabas na rin sila ng direktiba sa mga field offices na maaari magsuspindi ng face-to-face classes kung talagang labis ang init ng panahon. Naungkat din ang issue matapos na mag-anunsyo si Bacolod Mayor Alde Benitez na suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din ang mga universidad sa kanilang lugar kasunod ng forecast ng Pag-asa na magkakaroon ng mataas na heat index nitong March 11, Lunes at March 12 ng Martes. Sa isang panayam sa teleradyo, sinabi ni Bringas na the last year meron ngang sitwasyon na ganito at nakipag-issue na tayo ng direktibas o direktiba last year para sa mga field offices na maaaring magsuspindi ng face-to-face classes kung sobrang init at talagang nararamdaman ng kanilang mga mag-aaral. Piniliwanag ni Bringas na panahon sa panahon ng face-to-face classes suspension ay automatikong mag-shift ang mga paaralan sa modular distance learning. Aniya pa, ang mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan ay maging mga school heads ay maaaring mag-anunsyo ng suspensyon batay sa heat index forecast ng State Weather Bureau. Tiniyak naman ng Department of Health na handa ang mga pagamutan sa bansa ngayong panahon ng El Nino phenomenon. Sa kanyang ulat na sa Task Force El Nino, siniguro rin ni Health Secretary Ted Herbosa na mananatiling bukas ang mga pagamutan sa bansa sa kabila ng inaasahang impact ng panahong tagtuyot. Sa pagtitiyak pa nila, may mga nakaantabay na rin silang contingency plan para sa naturang El Nino phenomenon. Ayon kay Herbosa, sa ngayon ay masusi silang nakipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong hindi maaantala ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Dr. Juan Javier Gatchuterena,
ng Health Emergency Management Bureau Response Division ng DOH na inabisuhan na nila ang DENR, DOE at DILG hinggil sa listahan ng mga healthcare facilities na mayroong issue sa tubig at supply ng kuryente. Layunin nitong matiyak na magiging prioridad ang mga naturang ospital sakaling magkaroon ng kakulangan sa supply sa tubig at mawalan ng supply ng kuryente. Uni naman sinabi ng Pag-asa na inaasahan nilang lalo pang lalala ang impact ng El Nino sa mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. Sa pagpapatuloy po natin, tayo po'y magpaalala, alamin natin ang issue ng Pag-asa Weather Report. Magandang umaga sa inyong lahat. Midweek na at narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, March 13, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o amihan na magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa Hilagang Luzon. Makikita naman natin dito yung boundary o yung pagitan ng Northeast Monsoon at ng Easterlies, yung mainit na Easterlies. Ito yung tinatawag nating shear line. At nandito po yung mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Habang Easterlies ang magdadala ng generally fair weather na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa labing bahagi ng Visayas, Mindanao at bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan din, base sa mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin, dulot ng shear line, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Isabela, kasama din yung Aurora at lalawigan ng Quirino, kasama rin dito yung northern part ng Quezon. Habang dulot ng amihan o Northeast Monsoon ay magkakaroon ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, kasama rin dyan yung Cordillera, partikular na dyan yung sa may bahagi ng Baguio. Sa nalalabing bahagi naman ng Central Luzon at gayon din sa Ilocos Region, posible yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan na dulot pa rin ng amihan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na yung Kamaynilaan, mga isolated rain showers and thunderstorms. Minsan nangyayari ito sa hapon or sa gabi. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 21 to 28 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi naman Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At sa Legazpi, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, makikita pa rin natin ang mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, partikular na sa may bahagi ng Palawan, sa Calayan Islands, yung agwat ng temperatura ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, 24 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Visayas ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, may kasamang mga pagkidlat, pagkulog. At ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Mindanao, makikita natin na generally fair weather pero malaki pa rin yung tsansa or may mga tsansa pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Sa bahagi ng Zamboanga, yung agwat ng temperatura ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning, ligtas pa rin pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero mag-iingat to, lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang maaring maranasan dulot ng amihan. At pag meron din tayong mga thunderstorms, maaring biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga mangingisda, lalong-lalo na yung maliliit sa sakyang pandagat. At narito ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw dito sa Luzon, sa Kamaynilaan at sa Baguio City at Legazpi City. Makikita natin posibleng bukas ay umiral ang Northeast Monsoon sa Kamaynilaan, habang sa Baguio inaasahan natin hanggang sa araw ng Sabado malaki yung tsansa ng mahihinang pag-ulan dulot ng amihan.
Bukas naman, inaasahan natin ang mga pag-ulan sa Legazpi dulot ng shear line. Agwat ang temperatura sa Kamaynilaan in the next 3 days, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 14 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa Kabisayaan, makikita natin sa Metro Cebu, Iloilo, Tacloban, mga isolated rain showers and thunderstorms ang maranasan in the next 3 days. Yung agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, partikular na sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, inaasahan din natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, kadalasan dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 23 to 31 degrees Celsius. Habang Zamboanga City, 24 to 35 degrees Celsius. Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:05 ng umaga at lulubog, 6:06 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, ng klima, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Sa blessed day sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating balita, bibigyan ng Senado ng isa pang pagkakataon si Kingdom of Jesus Christ, Founder Pastor Apollo Kibuloy, na humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Gender Equality bago siya arestuhin kung hindi sisipot sa pandinig ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Kabilang sa pinasasagot kay Kibuloy ay ang mga aligasyon ng human trafficking. Sinabi ni Zubiri na kakausapin muna nila si Senator Risa Hontiveros na dapat gamitin muna ang lahat ng legal na paraan kaugnay sa issue ng indirect contempt bago ipaaresto si Kibuloy. Ayon sa kay Zubiri, kakausapin ko muna si Senator Risa kasi naglabas na ng ruling ang Supreme Court sa Parmali issue regarding the indirect contempt. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues in other words, due process ang kailangan. Idinagdag pa ni Zubiri na kailangan lamang muna ni Hontiveros na magkaroon muli ng isa pang pandinig para magbigay ng show cause order. Ani Zubiri pa, kahit ang kahilingan ko kay Senator Riza, ang kailangan lang niya gawin ay magkaroon ng panibagong pandinig sa komite. Maaring ngayon o bukas o Lunes para magbigay ng show cause order. Isinuwalat din ni Zubiri na nakatanggap siya ng kopya ng liham ni Senator Robin Padilla kay Hontiveros. Sinututulan ni Padilla ang pagpapaaresto kay Kibuloy. So, kapag nag-issue si Ma'am Risa ng show cause order and the answer turns out to be non-satisfactory, this is ministerial on the part of the Senate to release the issue for the arrest warrant. Ito ang pahayag ni Zubiri. Nako. Matapos namang maratay ng ilang araw sa pagamutan, ang idiniklarang patay ang isang transgender woman makaraang sakalin at bugbugin umano ng dalawang nakainuman sa Pasig City nabatid dito kahapon. Kinilala ng ang biktimang si Danilo Casimiro, 29 years old, o Shaina Nazareth, agent at residente ng naturang lungsod. Samantalang arestado naman at sinampahan na ng kasong homicide ang dalawang suspect na kinilala naman sina alias John, 26 years old, miyembro ng LGBTQ IA+ community,
call center agent, residente ng Barangay Pineda, Pasig City, at Rodrod, 21 years old ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Base sa report, tinanggap ni Pasig City Police Chief Police Colonel Celerino Sacro Jr. Batay sa ulat, dakong alas 11:50 o 11:50 ng gabi ng March 7 nang magtungo ang ina ng biktima sa himpilan ng pulisya at iniulat ang pagkamatay ng kanyang anak dahil sa pagdurugo ng utak. Nauna na rin dito noong March 1 ay nagtungo umano ang biktima sa tahanan ng kaibigan sa MRR Street, Purok 3 at nakipag-inuman. Gayunman, nagkaroon umano sila ng mainitang pagtatalo hanggang sa pagtulungang bugbugin at pagsisipain at suntukin ng mga suspect ang biktima. Sa tulong ng ilang testigo, nagawa umano makauwi ng biktima. Kinabukasan na idinahilan na sa ina na nadulas lamang siya nang makita ang maraming pasa sa katawan. Gayunpaman nang magsuka na ang biktima at lalong sumama ang lagay nito ay nagpasya na ang ina na isugod siya sa Rizal Medical Center para matapos ang 3 araw. Matapos ang 3 araw, pinauwian ng buhay ang anak dakong alas 7:53 o 7:53 ng gabi ng Marso 7. Batay sa reklamo ng ginang, inaresto ng mga pulis ang mga suspect at ikinulong. Ayon umano kay Rodrod, nagdilim ang kanyang paningin nang sabihan siya ng biktima na pangit. Naku, Arbe. Sa halip naman nung umawat si John, ay tinulungan pa niya si Rodrod sa panggugulpi at pagsakal sa naturang biktima. Nakadiskubre na naman ang mga tauhan ng Bureau of Custom o BOC ang tinatayang aabot sa 238.2 milyong pesos. Halaga ng pinatuyong marijuana at kosh na nakatago sa 12 balikbayan boxes na mula sa Thailand sa Manila International Container Port noong nakaraang linggo. Ayon kay Custom Intelligence and Investigation Service, Director Bernie Enciso, humiling ang CIIS MICP na mag-issue ng alert order laban sa shipment na naglalaman ng balikbayan boxes matapos na makatanggap ng derogatory information na may nakatago ditong mga illegal na droga at iba pang misdeclared at undeclared items. Ayon sa BOC, 5 balikbayan boxes ang nakonsign kina Gerald Cruz at Erica Cruz ang nadiskubring naglalaman ng 126 pakete ng marijuana na may kabuuang timbang na 65,000 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 78 million pesos. Isa pang batch naman ng 5 balikbayan boxes naman ang nakonsign sa BKKCHF SHN ang nadiskubring nagtataglay naman ng 138 pakete ng marijuana ng estimated weight ay 70,000 gramo at nagkakahalaga naman ito ng 84 million pesos. Ang mahal din pala yan, ano? Samantala, ayon kay Intelligence Group Deputy Commissioner Jumi Max Uy, ang mga kahon ng marijuana ay binalik sa loob ng container at saka ito muling ipinadlak at sinelyuhan. Mananatili muna ito sa kustodiya ng BOC hanggang sa makumpleto ang inventaryo at saka ito iti-turn over sa PDEA. Samantalang nasa mahigit kalahating kilo ng hinihinalang shabu naman ang nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nasamsam sa high-value individual sa isinasagawang buy-bust operation ng Las Piñas City Police Station Drug Enforcement Unit sa naturang lungsod, Martes ng madaling araw. Kinilala naman sa alias na Kuya ang 44 years old na drug suspect na isinailalim sa inquest proceeding dahil sa paglabag sa Section 5
Yung Section 5 selling po yun, ha. At 11, yung possession ng Republic Act 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Makarang makumpiska ang may 500, mahigit 500 gramo ng shabu, 5 money at isang Samsung cellphone na gamit nito sa transaksyon. Samantala, isang motorcycle rider naman na nag-counterflow sa Skyway Stage 3 ang patay nang sumalpok sa kasalubong na sasakyan sa Balintawak, Quezon City. Hello, Miss Michelle! Ang insidente ng pagtilapo ng biktima ay nakuhanan pa ng CCTV camera ng Skyway Management itong nakarang linggo o itong linggo ng umaga. Lumilitaw na galing ang biktimang sakay ng motorsiklo sa A. Bonifacio Avenue na pumasok siya sa Skyway papuntang North Luzon Expressway. Makita rin sa footage na sinubukan pang harangin ng mga bantay sa expressway ang rider pero hindi ito tumigil. Sa pagkakaalam o nabatid na lasing ang rider at walang suot na helmet at wala ring umanong lisensya nang mangyari ang insidente. Naku, iho, nagdamay ka pa. Samantalang nagtamudang pinsala ang AUB driver at sa kabila ng pagkakaroon ng right of way, naharap din siya sa reklamo mula sa HPG o Highway Patrol Group na sa Quezon City Prosecutor's Office. Gayunman, nag-hide umano ang affidavit of desistance sa piskalya ang kaanak naman ng naturang rider. Paalala ng mga otoridad, tanging 400, ulitin ko lang po ha. Paalala po namin sa inyo, tanging 400cc lamang. Pataas ang uri ng mga motorsiklong maaaring dumaan sa expressway. Yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Pwede bang malaman natin yung sa Red Cross, be? Sige, dire-diretso pa rin tayo. Ang balitang ito ay handog po sa inyo ng ating kakampi online. Balitang halian, ayan, kumay na api, may kakampi. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa simba, sa church ng Baclaran. Diba? Okay, tingnan natin. I want to see an opportunity, a marching order for women to participate in society, women to participate in politics the best way they can. Kasi we must have a balance of opportunities between men and women. It's not enough that you want to serve. It's also important that you prepare for what you want to do so that you do it well. The measure that you have served well is how people viewed your service when you were there. Women's Month is not just for women. It is for men to understand the role of women in the home, in the community, and when they're able to understand that, it will make really a lot of difference. I never bore a child, I never got married. I was really very particular with my career to make sure whatever I do, I will succeed. You need to excel in whatever you want to do. If you're married, be excellent woman, wife, mother, but you don't automatically become excellent. You learn from experience. Naniniwala ko na ang legacy ko is really good governance,
a caring concern for others. And of course, because I didn't have a family now of my own, I feel that family should be friends and friends should be family. I hope that we build a society that will really help the Filipinos, the women particularly, prosper, develop, and at the end of the day, we can say the theme of Women's Month has been achieved. I'm Corazon Alma de Leon, Vice Chairperson of the Philippine Red Cross, and of course, I wish everyone a happy Women's Month. Okay, ayan. Bilang isang babae, ako kinikilala natin ang mga kababaihan ay lakas ng bansa natin. Okay. Sige, binabati natin ang ating mga OFW kay pamamagitan po ni Santiago Abisilla Elacho, Elena Piliesco, Gina Espinosa, Aileen May, at syempre Marzo Dizzy Ray. Yan. Michelle Apostol Bugay. Yan. At syempre, Arnel Cantoria. Mukhang si Arnel, walang trabaho ngayon. Ha? Sabi niya, di ba, wala yung trabaho ng mga nakaraan. Ganyan ang buhay ng mga OFW sa South Korea. At sa iba pang mga balita natin, ano bang RTBM natin ngayon? I personally bear the great significance of this visit, as I note that this is the first time in 10 years that a Philippine president has visited Germany. It is addressed the business community here in Berlin. The timing is auspicious, as it coincides with the celebration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. As the biggest economy in the EU, both in GDP and population, and the global force in technology and innovation, Germany is certainly one of the countries where we look forward to further fostering strong business partnerships and collaborations between our two countries. Together, let us embark on a journey and strengthen the economic ties, mutual growth, shared successes. The members of my economic team will ensure that the support needed for growing your investments is extended in a timely and comprehensive way. Together with you, as our strategic partner, we can make these investments happen in the Philippines. Today we convene this Philippines-Germany Business Forum, symbolizing a strong bilateral economic relations between our two nations and the boundless potential that lies ahead for partnership. We have seen agreements that have been exchanged and shared with us. These agreements only signify the confidence of German businesses placed on the Philippines. But they also underscore the alignment of our economic priorities. Okay. Ayan, ang alam ko yung uuwi na bukas ang ating Pangulo, no? Friday pala, Friday. Okay, next natin, ano ba ang ating mga trabaho patrol? Ayan. Nangangailangan ng employer ng Hewin Technologies Corporation. Nangangailangan siya ng 50 workers, no? Ayan. Monthly salary sa nasa 50,000 plus.
pesos na po yan. At may plus pang OT yan, ha? Diba? Company provided accommodation plus meals while on duty shift. Taiwan, yan, iQuest. So, ang interview portion ito, ano ang March 21? Anong araw yon? Thursday, yan ha. Ang interview ay sa Thursday, next Thursday. March 21. Kailangan ng mga nag-a-apply ay college graduate of engineering courses related to industrial, electronics, information technology, electrical, mechanical, computer science, and information-related field is an advantage. Pwede rin ang 2-year course, vocational degree, or at least 2 years of college-level education in the aforementioned field are also preferred. Work experience in machinery equipment, manufacturing is a plus. Ayan po mga kailangan nila, pakibasa. Updated resume, valid passport, UMID ID or UMID certificate. National ID if wala kayong UMID. Updated voter certificate, diploma or term of reference. Birth certificate, yan, PSA birth certificate. Ayan, apply po kayo sa EQ. Scan QR code. And then, pag nag-open yan, makikita nyo kagad kung ano yung mga, paano kayo nagparehistro. Apply na po kayo. Ang iQuest ay nasa number 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Yan. At ito, www.eqmanpower.ph or pwede rin naman sa www.facebook.com/iquest.manpower. Kung mga taga Pangasinan po kaya, yan po, nasa second floor, Galaxy Prime Building, 54-3 o 543Z, Tapuac District, Dagupan. Maraming bangus doon. Next natin. Okay, ayan, ang Anpas Medical Care Hospital sa Riyadh, Saudi Arabia ay nangangailangan ng mga, anong tawag dyan? Nangangailangan sila ng mga medical care hospitals. Ay, yung female nurses areas are ICU, endoscopy. Staff nurse, okay, so, kailangan nila ng staff nurse 1 and staff nurse 2. Ayan. Ayan po yung mga salary, ha? Next natin, piping material handling engineers, piping support and design engineers. Papuntang Norway. Okay, next natin. Ayan, piping materials handling engineers, minimum, 10 years of experience in piping and layout, in pre-engineering, detail engineering, prefab, and installation follow-on. Yan. E3D at PDMS, 3D or CAD, or EQP, tools, some offshore and or fabrication experiences is preferred. Engineering degree with experience from offshore-related industry. Soft skills E30 CAP support. Piping apply now. Can apply to LBS Recruitment Solution Corporation. Kung gusto yung pumasyal doon, nasa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Yan. Mabuhay, Philippines. Ayan. Apply kayo sa arms at lbsrecruitment.com.ph or apply MSD at anong ganon? Underscore? Hindi. Slash? dash recruitment.com.ph naman. Okay.
LBS Recruitment Solution ay nasa bandang Calao. No? Next natin. Ang Perido sa Hungary, kailangan nila ng Elro Visport KFT. Hindi natin ano. Cleaner ang kailangan nila. 5 cleaner. High school graduate must have at least 2 years experience in resort hotel industry. Knowledge in basic cleaning duties such as sweeping floors, mopping, polishing. Kaya natin to Kaya natin to RB. Dusting furniture and surface. Emptying trash and wiping windows. Kaya namin yan. Cleaning areas such as restroom and lobbies. Cleaning toilet, sink, mopping, tile floors, restocking supplies, cleaning liquid spills, and other messes on floors or surface. Knowledge in using different kinds of cleaning equipment, monitoring and inspecting sanitary standard in assigned areas. Male and female, yan. Height, minimum 160 cm. Doon tayo patay. Good in communication skills, English yun. English. Okay, next natin. Okay, for the position, Dropbox is provided for your application. We're open for walk-in applicants. Yan. Or you can send your resume to Perido4 Slovenia at gmail.com with email subject position. Tandaan po natin, ha? Kailangan mag-apply lang po kayo sa mga lehitimo at rehistradong mga agency. Katulad po ng mga binabanggit natin dito. Para mas makasiguro po tayo, ay buksan natin ang ating Department of Migrant Workers. Okay, next natin. Renzol. Sa Kingdom of Saudi Arabia, job opportunity sa Java Human Resource Company is looking for 100 on-call cleaners open for walk-ins. Okay? Kailangan nila ng 100 cleaners. No experience needed, no employees interview. Opo, maganda to. Grab these benefits. Apply, ha? 300 Saudi Riyal food allowance, free accommodation, free transportation. Saan ka pa, RB? Yan, di ba? No salary deduction, no processing fee, no placement fee. Gusto mo mag-abroad? Pumunta na po kayo dito. Mag-apply kayo dito sa Renzol. Next natin. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ang salary is 1,500 Saudi Riyal. Computin mo nga, magkailan yun sa 13 pesos. Sige nga. Ang salary is 1,500 Saudi Riyal monthly, ha? O Renzol recruitment. Ang Renzol nangangailangan din ng 100 welders, 100 mechanical fitters, 100 platers. Ang galing, ha? Saan to? Sa United Kingdom. Sa European Union yan. Excellent skill, English communication skill. IELTS. Naku, mahirap naman to. No? Kailangan pa makapasa. At least 4 total band score is required. With experience in shipyard. Okay? Diba? Absolutely zero fees. Okay? Salary. Ayan po. Tingnan natin, ha? You can apply po dito kay kayz@renzol.com. Ayan. May mga interested applicant, kindly send your updated resume and supporting document to kayz@renzol.com. Next. Ayan naman, they need 100 female cleaners. Female cleaners naman po ito, ha? Sa Saudi Arabia, Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated, Pasay. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner, Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay. City next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacote.
You can contact 639-276-787454. Yan ang kabuuan ng ating Trabaho Patrol. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay. Yan ang ating kabuuan ng ating mga balita dito sa ating Kakampi Online, sa ating Balitang Halian. Bye-bye po. See you tomorrow.